sa iyong buhay para maprotektahan mo ang iyong labi, umiwas ka sa mga taong ganun din. Okay? Umiwas ka sa mga kasama mong gayas. Make sure na ang mga kasama mo ay hindi rin masasama ang mga salita. Okay? Huwag ka sumama sa kanila. Kapag ka lumalabas ng mga salita sa kanila ay hindi nakaka-bless. Hindi nakaka-encourage, kundi mga bagay na mga hate, salitang nakaka-discourage, salitang negatibo. Andiyan ba kayo? Amen. Okay? Sapagkat, alam po ninyo, pagka sumama kayo sa mga taong ganyan, lalo na mga taong negatibo, positibong-positibo ka. Pero pagka narinig mo na yung mga salita nila, ano masasabi mo? Oo nga, parang wag na nga lang. Okay? Tandaan po natin, sabi ng Corinthians, okay, 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. Even if you have a good character, if you have a good heart, okay, pagka ikaw ay sumama sa mga taong yan, mahahawa ka sa disease nila. Ang malusog mong puso ay unti-unting magkakaroon ng karamdaman. At sabi ng salita ng Diyos, it will corrupt good character. Amen? Okay? Mag-iingat ka. Okay? Ito po ay magandang warning kasi ang akala natin, ito ay walang epekto sa atin. Pero may effect po yan. Dahil may relasyon ang bibig sa puso. Sabi ko nga kanina, kung ano kasi yung nandyan sa puso mo, inilalabas ng bibig natin eh. Tama po ba? Kaya, tapos sabi po rito, sabi po sa Matthew chapter 12, sabi po 34 to 37, you brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speak. Ang isang tao daw na pagka marumi ang puso, negatibo ang puso, or may sakit ang puso, okay, sa makatwid, sabi niya ganun, walang bagay na lalabas na maganda sa bibig niyan. Tama? Hindi, si Jesus Christ po nagsasabi niyan. Hindi pwedeng lumabas ang magandang bagay sa kanyang bibig. Well, siguro, in the meantime, pwede siyang magsalita ng maganda dahil nandyan si pastor o nandyan si boss, ayaw niya nang makakarinig ng ganyang mga salita na ganyan. So, pwede mong pag-iitikom ng mga ilang minuto, ilang oras hanggat nandyan lang yung taong iniiwasan mong huwag kang mariringgan ng ganon. Pero sa totoo lang, malinaw pong sabi ng salita ng Diyos sa James, ang dila daw po ay hindi natin kayang itiin. Mamaya pag-usapan din natin yan. Okay? Malinaw po. Tuloy po natin sabi rito. For out of the abundance, ano yung nandyan sa puso kasi, talaga lalabas yan. Kumbaga, kung ikaw ay nagpalabas ng masamang singaw, kakalat din yan kahit anong pigil mo dyan, kahit na anong ipit mo dyan. Tama? Okay? Sabi po ng verse 35, the good man brings good things out of the good stored in him, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. 36 and 37. But I tell you that the man will have to give account on the day of judgment for every careless words they have spoken. See? May accountability. Bawat ibubuka ng iyong bibig, bawat salita na bibitawan, bawat nakasira, bawat nakasakit na salita, bawat curse na lumabas, bawat kabastusan, bawat mga joke na alam mong hindi nakapagbibigay ng pagpapala at spiritual encouragement. Pwede naman mag-joke ng ibang bagay, tama po ba? Hindi naman po masama yun. Pero kung sabi ng salita ng Diyos, if you made, okay, a corrupt talk, we will be held accountable, okay, by God. Yun po niya 37, listen. Sabi niya, for by your words, listen, you will be acquitted, and by your words, you will be condemned. Wow! Nakita po ninyo mga kapatid ko? Kaya mag-ingat tayo sa mga bibitawan na, kaya alam po ninyo, minsan talaga, hindi naman natin talaga maiwasang ang ating mga dila ay hindi kumabiyos. Tama po ba? Kahit minsan, lalo na pagka tayo po ay nasasaktan o may mga taong naman talaga sobrang pasaway, sobrang nakakainis. Okay? Na talagang minsan talagang
Kumakabyos, dumudulas eh. Palibahasa, puro laway yung bibig natin, kaya madulas ang dila eh. Di po ba? Alright, talagang minsan talagang makakapagbitaw po tayo ng mga salita na talaga namang wow. Talagang ano kaya masasabi ko lamang po sa inyo, kaya sabi ko kanina, we should discipline. Okay? Hindi lang basta kontrolin kasi we cannot control our tongue. Didisiplinahin mo na siya parang bata. Hindi mo pwedeng kontrolin yung bata. Bakit? May sariling pag-iisip yan. Hindi naman robot yan na gumawa i-remote control mo yan. Hindi naman gano'n, di ba? Pero kapag ka dinisiplina mo yung bata, may mga pagkakataon na mababago siya, pero may mga area na minsan kumakabuse din siya eh. Pero ang kagandahan nun, dahil disiplinado siya, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin at alam niya kung saan ang limitasyon niya. Tama po ba? Ganon din po ang ating mga dila. Didisiplinahin natin yan. Alam natin ang limitasyon. At kapag alam natin na naku, talagang gusto ko lang isabihin. Okay? Ang dila ko sa sobrang panggigigil ko, gawin mo na lang, itiko mo na lang, tumakbo ka sa malayo, sumigaw ka na lang. Gumawa ka ng paraan. Okay? Wag mong hayaan na yung mouth natin, yung bibig natin ay talagang makapagbitaw ng salita. Dahil alam po ninyo mga kapatid, ang buti pa yung biik, pagka napakawalan mo, kahit saan magtatakbo yan, mahahabol mo. Kahit saan magsusuot yan. Pero yung bagay na binitawan mo, naku, kahit saan ka pumunta, hindi mo mahabol na yan. Nabitawan mo na yan. Okay? It's like, putting a message in the internet, at pagka yung once na pinindot mo na yung go, yung enter, pinindot mo na yung enter, patay na. Hindi mo na pwedeng habulin lahat yan. Tama po ba mga anak ng Diyos? Ganun din po ang bawat salita na ating bibitawan. Ang masakit, sabi ni Lord, tandaan ninyo, you will be held accountable. Meron tayong accountability one day. Minsan akala natin, Lord, sinabi ko ba yan? Gusto mong padanig ko sa'yo? Gusto mong pakita ko pa yung video sa'yo? Wag na lang, Lord. Okay. Pero sabi ng salita ng Diyos, talagang gagawin po yun. Okay? Dahil malinaw po ang sabi niya rito sa kanyang mga salita. Kaya mga kapatid ko, mabigat. Wag tayong basta-basta natin bibigyan ng laya ang ating mga bibig na magsalita agad-agad. Because grabe ang salita. It can do great damage. Okay? Sa buhay mo at sa buhay ng maaring di ba? How many times pinahama ka ng dila mo? I do. Okay? Kung pwede ko nga lang putulin yung dila ko eh. Sa totoo lang. Okay, but praise God, okay, only God has the power to control our tongue. Sabi po kasi ng James chapter 3 verse 8, but the tongue can no man tame. No man can tame our tongue. It is an unruly evil full of deadly poison. Kita ninyo ang tongue? Grabe, no? Okay, grabe yung ang andila talaga naman. Okay? Praise God. Listen to this. If God will give you a new heart, God can control and discipline your mouth, your tongue. You see, importante yung puso. Sapagkat, di ba, nakita natin, ang sabi kanina, kapag ka marumi ang puso mo, magsasalita ang bibig mo. Okay? But if you will allow God to conquer your heart,